Bago ngayong gabi, kasalukuyang nag-aalboroto ang isang bulkan sa Russia. Kasunod yan ng magnitude 8.8 na lindol sa Kamchatka Peninsula. Ayon sa Russian Academy of Sciences United Geophysical Service, namataan ng pagbagsak ng lava sa western slope ng bulkan. Hindi tipikal na alon at hindi daluyong ang mga tsunami ayon sa PHIVOLCS. Narito ang tip-talk tungkol sa kung ano ang tsunami at ang mga dapat gawin para makaligtas mula rito. Ayon sa PHIVOLCS, ang tsunami ay sunod-sunod na alon na maaring umabot ng lampas 5 metro o katumbas na mahigit isang palapag ng gusali ang taas. Karaniwang likha ito ng malakas na lindol na ang epicenter ay nasa ilalim ng dagat. Pwede ring sanhi nito ang underwater landslide, pagsabog ng bulkan, at kung minsan ay pagtama ng malaking meteorite sa karagatan. Senyales ng paparating na tsunami ang malakas na pagyanig, biglang pagbaba o pagtaas ng level ng tubig dagat, at dumadagundong na tunog ng paparating na mga alon. Kapag may banta ng tsunami, agad na lumayo sa dagat at magtungo sa mataas na lugar para maging ligtas. Huwag nang panoorin o kunan ng video o litrato ang pagdating ng tsunami. Kung makita mo na ang tsunami, masyado ka nang malapit dito para matakasan. Pagkatapos ng tsunami, hintayin muna ang abiso ng mga otoridad kung ligtas nang umuwi sa bahay. Nagpaliwanag ang nag-viral na kongresista na nahuli cam na nanonood ng sabong sa cellphone sa gitna ng sesyon ng Kamara noong Lunes. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, sinabi nilang nanonood daw ang kongresista ng isabong habang nagbobotohan kung sino ang magiging House Speaker. Kanina, nagsalita ang nasa video na si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Anya, hindi siya nagsasabong sa mga oras na iyon. Ang kanya raw pinapanood ay ang video clip sa mensaheng pinadala ng kanyang pamangkin na nag-iimbita sa kanyang maging sponsor sa sabong. Tingin ni Briones, may gustong manira sa kanya. Gayunman, humingi pa rin siya ng tawad sa kamera at sa publiko. Pinatawad na rin daw niya ang kumuha ng kanyang video kahit anyay labag ito sa Data Privacy Act. Hininga namin ng pahayagang ang Daily Tribune pero hindi raw muna sila magkokomento habang di pa nakikita ang pahayag ng kongresista. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Umiiral na raw sa mahigit 80 DOH hospital sa buong bansa ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA. Pero sino nga lang ba ang sakop nito at paano ito maa-avail? Alamin sa report ni Von Aquino. 221,342.64 centavos ang hospital bill ng anak ni Zenaida Furio na na-confine ng 19 days sa basic ward ng East Avenue Medical Center matapos sumailalim sa procedure at biopsy. Palabas na sila kanina ng ospital at laking gulat niya nang makitang wala silang babayaran ni Cinco. Okay na po. Ayan. May babayaran po ba kayo? Wala na po. Salamat po. Salamat dito sa mga tulong na inanap sa akin dahil kundi sa tulong ng mga dito, hindi ko mapapagamot yung anak ko. 82,488.29 centavos naman ang hospital bill ng anak ni Nila Avesilia na inoperahan at kalahating buwan ding na confine. Wala rin silang babayaran. Salamat sa Diyos kasi po naayos na po kaagad. Kumbaga, malaking kabawasan po kasi tulad ko wala po akong hanap buhay. Ano nga ba ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA at sino ang mga pwedeng makinabang dito? Ito ay PhilHealth program na itinataguyod o isinusulong na bawat PhilHealth member ay wala na silang babayaran provided they are admitted in the basic ward accommodation ng isang government hospital.
Kung hindi naman miyembro, kailangan lang mag-fill out ng PhilHealth forms, pumunta sa medical social worker para ma-interview at ma-enroll sa point of service PhilHealth enrollment. Pag may hawak ng doctor's discharge clearance, pumunta sa PhilHealth desk para ma-check ang mga dokumento. Kung kompleto na, pumunta sa billing para sa computation ng total bill. Pagpasok pa lang dito, naayos ko na. Kaya paglabas, mabilis na lang. Si Jenilyn De Ocampo na anak ng isa pang pasyente nabilisan sa proseso. Nagkaroon lang kasi talaga kami ng problema sa apelido. Doon lang po kami nagtagal. Pero yung process po nila, mabilis naman po. Ayon sa Medical Social Work Department ng East Avenue Medical Center, kapag pasok naman sa zero balance billing ang pasyente, mainam na ayusin na kaagad ang kanyang mga PhilHealth documents at ipa-verify ito rito para mas mabilis na yung proseso kapag i-discharge na ang pasyente. Sa East Avenue Medical Center, wala rin daw binabayaran ng mga pasyente sa outpatient department at emergency room. Ayon sa DOH, umiira lang zero balance billing sa 87 hospitals sa buong bansa. Sagot ng PhilHealth at DOH ang pondo para rito. Hindi kasama sa zero balance billing ang mga ospital na Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita. Ipinasara ang isang punerarya sa Maynila kung saan naabutang nakatambak lang ang mga bangkay. Kita sa video ng Manila Sanitary Department ang maliit na opisina ng punerarya na nagsisilbing sala o living area ng may-ari. Malapit lang sa kusina ang ilang bangkay na nakatambak sa sulok. May isang kamamatay lang pero wala sa cold storage. 2 sa 10 bangkay na nakumpiska ang lusaw na sa formalin dahil noong Abril pa naembalsamo pero wala sa freezer. Aminado ang may-ari ng punerarya na wala silang permit para mag-operate ng morgue. Paliwanag nila tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang nagkiklaim. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ng mga fly-by-night punerarya ang pag-a-apply sa DSWD ng burial assistance para sa unclaimed bodies sa ilalim ng Paupers Burial Program. Itinanggi ng punerarya na intensyon nila ito. Nakatakdang ihimlayang 10 bangkay sa Manila North Cemetery. 3 komite na lang sa Senado ang kailangang punuan sa ilalim ng 20th Congress. Ang neophyte Senator na si Rodante Marcoleta ang hahawak sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. May report si Mav Gonzalez. Sa 41 komite sa Senado, 4 ang pamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, Accounts, Science and Technology, Higher Education at Justice and Human Rights. Tig-3 naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Pongo. Ang first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta nakuha ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senator Win Gatchalian ang hahawak ng Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment. Habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works, gayon din ang Government Corporations and Public Enterprises. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services. Sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo, napunta ang Committee on Social Justice at Games and Amusement. Paimbestigahan daw ni Senator Erwin ang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? Online gambling must, not should, must be stopped. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Hawak pa rin ni Senator Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pamumunuan din niya ang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Kay Senator Jingoy Estrada ang Committee on National Defense, Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva.
Sa mayorya, si Senador Lito Lapid na lang ang walang committee chairmanship. Sa minorya, otomatikong miyembro ng lahat ng komite si Senate Minority Leader Tito Soto. Tinanggap naman ni Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. Pamumunuan ni Senador Mig Zubiri ang Economic Affairs, Culture and the Arts kay Senadora Loren Legarda at kay Senadora Risa Ontiveros ang Women, Children, Family Relations and Gender Equality. 3 komite na lang ang natitira ngayon. Samantala, idineklara namang Deputy Majority Leader sina Senador J.V. Ejercito at Senador Rodante Marcoleta, habang Deputy Minority Leader sina Senadora Ontiveros at Senador Zubiri. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunduan para labanan ang mga illegal recruiter online, nilagdaan ng Department of Migrant Workers at TikTok Philippines. Sa ilalim nito, iti-take down ang mga content o posts sa TikTok na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa na walang overseas employment certificate. Maglalabas din ng DMW at TikTok ng content na magbibigay babala sa mga OFW laban sa mga modus ng mga illegal recruiters. Ilang law experts tinawag na mali ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, bagamat may 3 reklamong naunang inihain, ang ika-4 na complaint lang ang inaksyonan ng Kamara, kaya di nalabag ang 1-year bar rule. Sinigundahan ito ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod. Ani Monsod, pwedeng dumulog sa ombudsman kung tingin ng tao ay di naging patas ang SC. Kaugnay naman sa impeachment agenda sa Senado ngayong August 6, sabi ni Carpio dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for consideration ng Kamara. At payo niya, magpatawag ng oral arguments ang Korte bago magdesisyon sa apela ng Kamara. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.